Ito si Jace. Si Jace ay 19 years old. Si Jace ay kilala bilang isang computer wizard. Lagi rin siyang nauuna sa mga programming lessons. Madalas paglaruan ni Jace ang mga systems sa school nila, pero hindi pa naman siya nahuhuli at isa siya sa mga sikat na mga tank crackers. Ito naman si Patrick. Si Patrick naman ay seryoso, tahimik at laging nag-aaral. Araw-araw ay may dala siya laging laptop dahil may scholarship siya at bawal siyang magkamali. Isang araw, sinabi ng teacher nila, Class, next week na ang thesis project test. Make sure your system are ready. lahat naghahanda, lahat kinakabahan at lahat seryoso. Maliban kay Jace na naghahanap ng good target for a joke. At ang napili niya, si Patrick. Kumuha si Jace ng isang fake virus. Hindi harmful pero nakakatakot tignan. Pag inopen, magpapakita ang scary red screen. Your files are being deleted. Pero in reality, wala namang madidelete. Isang araw, nag-excuse si Patrick upang bumili ng tubig. Naiwan niyang bukas ang laptop sa kanyang table. At doon nagawa ni Jace ang kanyang prank. Binuksan niya ang laptop at doon nilagay ang file sa desktop. Tinago niya ito sa pangalang Math Reviewer. Umalis siya, tumawa, at feeling napaka-epic ng joke. Pagbalik ni Patrick, inopen niya ang kanyang laptop. Tapos, naghanap ng Math Reviewer. Naklik niya ang file at doon nagsimula ang panic. Napablink ang screen, nag-red ang background at may lumabas na malaking text. System failure. All files are being erased. Napasigaw si Patrick. No! Ano to? Sinumbong ni Patrick sa teacher ang nangyari sa kanyang laptop. Agad namang chinek ng teacher ang laptop ni Patrick upang imbestigahan ito. Tinawagan naman ng teacher ang IT department upang ipaalam ang nangyari sa laptop. Chinek ng IT admin ang laptop ni Patrick at kinumpirma niya na walang nabura sa kahit na anumang files na nasa laptop niya. Kitang-kita sa log na may naglagay ng file na iyon. Wala namang nasirang file. Pero kita sa log that this file is manually placed. Dahil sa balitang iyon,
nakahinga ng maluwag si Jace. Pero tuloy pa rin ang investigasyon kung sino ang gumawa nito. Nang tignan nila ang CCTV sa loob ng room, ito ang bumungad sa kanila. Everyone, please come here. Jace, may kinalaman ka ba dito? At doon nasira ang confidence ni Jace. Kinakabahan siya. Sige. Ako po ang naglagay. Joke lang po sa Go! Joe! Nagkas ka ng panic attack. Pwede mo makorap lahat ng files. Nag-violate ka sa school IT policies. Biro na lang ba lahat sa'yo? At dahil doon, pinapunta siya sa disciplinary hearing para mapagsabihan. Sa disciplinary hearing, sinabi ng panel ang mga kaso ni Jace. Unauthorized access, attempt to scare a student using malware, IT ethics violation, and violation of school cybersecurity policy. Nakaligtas si Jace sa expulsion dahil minor pa lamang at walang actual file damage. Pero binigyan siya ng 2 weeks suspension, mandatory apology letter, permanent disciplinary record, at ang pinakamabigat, kailangan niyang humarap kay Patrick para humingi ng tawad. Patrick, kung basta nangyari, gusto ko sa alam niya, hindi na sorry sa'yo kasi ang mga daw kasi nagiging nakakataw. Friends natin. Ngayon, alam mo na, hindi lahat ng kaya mo, dapat mong gawin. I'm so tired of playing with this bow and arrow. Gonna give my heart away. Okay. Di po, Carlen, Sorry! Di po, Yeah! Ako po ang naglagay. Joke lang po. Sabi mo po kasi pag go na. Ano gayon? Ay, galing mo dyan. Ay, binabayad ako tama eh. Ay, hindi ayaw po. Si Forma ginagalit niya eh. Diyos ko. na mga tulog niyan. Ikaw lagi mo sa pagtulog. Hindi yung palang tulog. Ako tulog niya. Galing dyan.